Last week, West po ang ating napag-usapan. Ngayon, East naman po kasi sabi nyo ay gawan din natin. Mas madali naman din po itong intindihin gawa ng all set na sa kanila ang papasok sa postseason. Ayan nga po, number 1 ang Cleveland Cavaliers pa rin, number 2 ang Boston, 3 ang Knicks, 4th ang Pacers, 5th ang Pistons, 6 ang Milwaukee Bucks. Tapos sa play-in picture naman po, 7th ang Magic, 8 ang Atlanta, 9th ang Miami, at 10th naman po ang Chicago Bulls. Wala na po tayong pakigaano dito sa Nets at sa mga teams sa ibaba nila kasi as you can see sa Gedli na mga names nila may letter O po na exponent. Ibig sabihin, laglag na sila. Kahit ilang beses pa silang manalo mula ngayon ay hindi na sila makakapasok pa sa postseason activities. Bali, i-breakdown natin tong mga papasok sa postseason mga idol. Una ay itong number 1 and number 2 na Cavs at Celtics. Makikita po natin na C at A po ang nakalagay dyan sa gilid ng mga names nila. It signifies naman po na itong Cavs ay na-clinch na ang Central Division. At yung Celtics naman ay na-clinch na ang Atlantic Division. Mapapansin po natin na kung ikukumpara sa West, itong OKC ay may W sa name nila. Ibig sabihin po niya na-clinch na nila ang top seed ng Western Conference. Dito po sa East ay wala pa. Number 1 ang Cavs pero hindi pa nila nakiklinch o nalalak ang top seed ng kanilang komperensya gawa nung may maliit na chance pa ang Boston na mahabol sila. 6 games pa rin po silang nalalabi sa kanilang schedule. So kung kunwari matalo ng 6 straight ang Cavs tapos manalo naman ng 6 straight ang Boston, edi mauungusan pa ng Celtics itong Cavs para sa top spot. Pero like we said, maliit ang chance mga idol, gawa nung hindi naman din magpapatalo ng 6 na diretso tong Cavs, di ba? Importante na pag-usapan natin to gawa nung kung ikaw ang top seed, edi may home court advantage ka sa lahat ng serye na paglalaroan mo sa inyong conference. Kita po natin na may X sa tabi po ng name ng Knicks at Pacers. Meaning po ay nakalak na sila na papasok sa playoffs. Yun na yun mga idol. Pero hindi pa sure syempre kung saang seed sila lalapag. Basta lang magpatuloy silang manalo rin ay ayos na sa kanila at pasok naman tong dalawa sa top 4 in which sila ang magkakaroon ng home court advantage sa makakalaban nila sa first round. That's why need rin pong gumapang nitong Pistons kasi sila may pag-asa pang makaakyat din sa standings at may 3 games pa silang pagitan sa Indiana. If ever na pumabor din po ang kapalaran sa kanila ay pwede pa silang makasungkit ng home court advantage. Again, maliit ang chance pero may chance pa rin naman nonetheless. Sila ng Bucks mga idol ay hindi pa sure sa playoffs din. Sa play-in sure sila pero playoffs hindi. Though pag kunwari nagsimula ang playoffs ngayong araw tapos ganito yung standings, syempre sila ang kukumpleto sa sure playoff spot ng East. Pero at the moment nga, hindi pa po. Though it looks like sila po ang papasok at medyo may agwat sila ng 7th na Orlando Magic. 5 games back po ang Magic dito sa Bucks at probably this weekend ay makiklinch na ng Bucks at Pistons ang playoff berth kung mananalo sila sa susunod nilang laro or 2. Ang aalalahanin nyo na lang po dito sa play-in picture mga idol ay yung placing. Again, pwede pang malaglag dyan ng Pistons o Bucks pero most likely ay itong 4 na rin po talaga ang lalaro dyan. On a 6-game winning streak po itong Miami Heat at sila ang pinakamainit na team ngayon sa East. Hindi lang natin sure dito mga idol ay kung sino yung magiging 7th seed hanggang 10th seed kasi pwede pang maggulo-gulo yan sa mga susunod nilang laro. In terms naman po sa mga upcoming na laro ngayong April 4, 2025, importanteng manalo ang Bucks sa Sixers at laglag naman na yun. So dapat ay mag-capitalize sila rito. Makapantayan nila ang record ng Pistons pag nanalo sila. Tapos itong Magic din po, they should win this game kontra sa Wizards na kulelat. Yung Blazers Raptors naman, sa Blazers lang may bearing ang laro na ito pero feel ko malalaglag na rin yan sila. Itong Heat at Memphis game ay importante naman din po for both teams. Gawa nung nalaglag na sa 8th seed ang Memphis mga idol mula sa pagiging consistent na top 4 team sa West. Kabaliktara naman po yung sa Heat nga, gawa nung 6 straight wins na nga po sila. Dapat din po easily maipanalo ng minitong laban nila kontra sa Nets na laglag na nga rin. Then lastly itong Lakers at Warriors ang mag-best friend. Best friend kita boy! Dapat din po tutukan ng mga fans ang ganap dito sa larong ito kasi kailangan din po ng both teams ng as much wins as possible. Para sa Lakers, masihigpit ang kapit nila sa 3rd seed mga idol kontra sa Nuggets kapag nanalo sila sa laro na ito. Percentage points lang po kasi ang nilamang nila ngayon kapag nanalo sila rito. Sa tingin ko ay half game na ang ilalamang nila. Mas importante naman din po ito sa Dubs mga idol gawa nung kahit umaangat at sumasakses nga sila sa mga huling laro nila ay delikadong malaglag din sila sa mga tiebreaker. May laro lang ang Wolves at Memphis bukas pero isipin ninyo na wala silang laro tapos ang Warriors ay matatalo pa bukas edi magiging 4-way tie yan. Pero syempre may laro po itong Wolves at Memphis din at assuming na mananalo sila parehas at mas magagaan na teams ang kalaro nila edi bubulusok sa 8th seed ang Dubs sa pagkakaalam ko kung matatalo sila. Kaya sobrang halaga rin po nung game na ito para sa Warriors at syempre hindi rin naman po magpapatalo ang LA kasi sila rin ay may sariling agenda tapos home court pa nila. So ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section.
Dahil marami na nga rin tayong nababasa sa comments about sa ating giveaway, kahit na hindi pa natin nare-reach yung goal ay idodraw na natin yan sa ating April 14 video. Abangan nyo na lang yun. Kaya pwede ka pang humabol idol kung hindi ka pa nakakasali. Hanapin nyo na lang itong video natin na may thumbnail ni Kai Soto para sa mga detalye. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.